Balisa si Linares at nawalan ng kibo dahil sa liham na tinanggap mula kay Doña Victorina. Ganito ang isinasaad ng liham. Mahal kong pinsan, sa loob ng 3 araw ay kailangang malaman ko kung hinahamon mo na ang Alperes. Kapag natapos ang taning na araw ay umasa kang mababatid ni Kapitan Tiago na ikaw ay hindi naging kalihim, hindi nakasama ni General Martinez sa anumang kasayahan at hindi mo nabibiro si Canovas. Ipagtatapat ko kay Clarita ang iyong lihim at hindi rin kita bibigyan ng kwarta. Ang lahat ng hihilingin mo ay ipagkakaloob ko sa iyo kapag kinalaban mo ang Alperes. Hindi ako tatanggap ng iyong paumanhin o dahilan. Ang pinsan mong nagmamahal sa iyo ng buong puso, Victorina de los Reyes de Espadanya. Sampaloc, Lunes, 7 ng gabi. Nalalaman ni Linares na hindi nagbibiro si Doña Victorina. Walang nalalabing paraan Ngunit kundi papaano? hamunin ang Alperes. Kung ako'y pagsalita ng Alperes, kung ang Alperes ang aking matagpuan, sino ang papayag na maging padrino ko? Ang kura? Si Kapitan Tiago? Kasumpa-sumpang sandali ang pagsunod ko sa kanyang payo. Sino ang nagutos sa akin magpalalo at magsinungaling? Anong magiging palagay sa akin ni Clarita? Dinatnan siya ni Padre Salvi sa ganitong pagmumuni. Mapapansin sa labi ni Padre Salvi ang isang mahiwagang ngiti. Matapos batiin si Linares ay tinanong niya si Kapitan Tiago. Si Don Santiago ay dumating, humalik sa kamay ng pari at inabot ang baston at sombrero ng nakangiti rin. Ibinalita ni Padre Salvi na siya'y tumanggap ng liham sa Maynila, liham na nagpapatunay na si Ibarra ay pinatawad na. Wala na ngayong sagabal. Narinig ni Maria Clara ang pag-uusap ni na Kapitan Tiago at Padre Salvi. Nagnais tumindig ang dalaga, ngunit muling napaupo. Si Linares naman ay namutla sa kanyang narinig. Ngayon ko nakilalang si Ginoong Ibarra ay mabuting binata, kaya lamang pabigla-biglang kumilos, ngunit mabilis magpuno sa kanyang pagkukulang, kung di lamang dahil kay Padre Damaso. Paano kung hindi mapatawad ni Padre Damaso si Ibarra? Kung gayoy, si Maria Clara na ang bahala. Si Padre Damaso ay kanyang kompesor, kaya't sila'y magkaunawaan. Ang mga sandaling iyon ay dumating si Ibarra kasunod ni Tia Isabel. Binati niya si Kapitan Tiago at yumukod kay Linares. Sinalubong siya ni Padre Salvi at siya'y buong lugod na kinamayan. Nagtaka si Ibarra. Huwag kayong magulat. Ngayon lamang ay pinupuri ko kayo. Lumapit si Ibarra kay Sinang. Maya-maya ay dinala niya si Sinang sa sulok ng sala. Nagagalit ba at sa doon akin sila si Maria? nag-usap. Aywan ko. Ngunit lagi siyang umiiyak. At ang sabi, limutin mo na siya. Ang nais si Kapitan Tiago at ni Padre Damasoy, ipakasal siya kay Linares. Ayaw ni Maria. Ipakisabi mo, kung baka ikaw ay gusto ko may siyang makausap ng ipamimiligawan. masabi. Kailan ko malalaman ang sagot? Lalo kasi magtungo pa sa amin ng maga. Malamig ang simoy ng hangin at madilim ang gabi. Nagpapahiwatig ng nalalapit na Disyembre. Samantalang 3 anino ang paanas na nag-uusap sa pinto ng libingan. Nakausap mo ba si Elias? Hindi, ngunit kasama natin siya sapagkat may utang na loob siya kay Ginoong Ibarra. Sumama ako sapagkat ang asawa ko'y ipinagamot ni Ginoong Ibarra sa Maynila. Sasalakay ako sa kumbento upang makaganti sa kura. Sasalakay naman kami sa kwartel upang masabing ang aming amay may anak na lalaki. 5 kaming sasalakay. Sapat na ito. Ang wika ni Ginoong Ibarra ay 2 puraw kami. Natigil ang usapan nang may narinig silang dumarating. Nabanaagan nila ang panggigilid ng isang anino sa bakod at sa likod nito. May nakita pa silang isang aninong sumusunod. Nang makarating sa pinto, ang anino ay sinalubong ng 3 anino. Maghiwalay tayo sapagkat ako'y sinusundan. Tanggapin ninyo bukas ang mga sandata at sa gabi ang paglusog. Ang isisigaw ninyo'y mabuhay sa Ginoong Ibarra. Lumakad na kayo! Ang 3 anino ay nawala sa likod ng mga pader. Ang bagong dating ay naghintay naman sa sulok ng pintuan. Umaambon kaya't ang 2 anino ay sumilong sa pintuan at nagkita sila ng bagong dating. Ano ang hinihintay ninyo rito? Hinihintay kong sumapit ang 8 ng gabi upang makakuha ng paraan ng patay. Ang nais ko'y
manalo ng kwalta ngayong gabi. At kayo, anong inyong layon? Gayon din. Mabuti at magkakaroon ako ng kasama. Pagtugtog ng ikawalo ay maglalagay ako. Ang gumalaw ng barahay, siyang barahan ng mga patay at dapat na agawin sa pamamagitan ng tayaan. Kayo ba'y may dalang baraha? Naalala ng una na ang mga patay ay hindi nakikipagsugal sa dalawa. Napagkayarian nilang sila muna ang magsusugal upang malaman kung sino ang dapat umalis. Pumasok ang dalawa at naupo sa isang nitso. Ang unang dating ay nagkiskis ng posporo at sila'y nagkatinginan, ngunit ang kanilang mukha'y nagpapahayag na hindi sila magkakilala. Ang huling dumating ay si Elias at ang una ay si Lucas. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na kiskis ng posporo ay naglagay si Lucas at si Elias naman ay tumaya. Si Elias ay tumaya sa kabayo, ngunit ang nabunot ay alas. Natalo si Elias. Natalo kayo. Ngayon iiwan na ninyo ako upang makapaghanap buhay na mag-isa. Dalawang gwardya sibil ang naglalakad sa may tabi ng simbahan ng gabing yaon. Nag-uusap ang dalawa sa paghuli kay Elias. Nakasalubong nila si Lucas at pinatigil. Nakita mo ba si Elias? Hindi po. Hindi ko po siya kilala. Sulong, hangal. Ilang sandali pa at dumating naman si Elias. Dinala ito ng mga gwardya sibil sa maliwanag upang kilalanin. Saan ka pupunta? Hinahabol ko po ang lalaking may pilat sa mukha. Siya si Elias, na bumugbog sa aking kapatid. Nagmamadaling tumakbo ang dalawang gwardya sibil patungong kumbento upang hulihin si Lucas. Nagtungo si Don Filipo sa bahay ni Pilosopo Tasio at sila'y nag-usap. May ilang araw nang nahihiga ang Pilosopo dahil sa mabilis na panghihina ng katawan. Hindi ko kayo mabati sa inyong pagbibitiw ng tungkulin, sapagkat ngayon ay kalaban na ninyo ang Gwardiya Sibil at tila hindi nararapat. Ang puno'y kailangang manatili sa kanyang tungkulin sa panahon ng digma. Dapat nga po, kung ang general ay matapat, batid ba ninyo na ang mga nahuli kong Gwardiya Sibil ay pinawala ng hindi man lamang inusig? Kung walang pahintulot ang aking puno, ay wala akong magagawa. Wala po akong magagawa sa bayang natatakot. Tingnan ninyo sa Ginoong Ibarra na sumunod sa paniniwala ng marami. Siya po ba'y naniniwala sa ekskomunyon? Ibang katayuan ninyo kay Ginoong Ibarra. Ang nasa niya'y magtanim, at upang magawa iyon, ay kailangang magbigay siya sa kalikasan. Ang tungkulin ninyo'y magpasunod, kaya kayo ang nangangailangan ng lakas. Sa halip na kalabanin ninyo ang kapitan, ay kinalaban ninyo sana ang nagmamalabi sa katungkulan at ang nanliligalig sa bayan. Marahil, hindi na kayo mag-iisa, sapagkat ang isipan ng bayan hindi na katulad noong may 20 taon na ang nakalilipas. Ito ba ang inyong paniniwala? Hindi ninyo nakita ang panahong nagdaan at hindi rin ninyo napag-aralan ang ibinunga ng pagdami rito ng mga Europeo, ang pagdating ng mga bagong aklat at ang pagtungo ng marami nating kabataan sa Europa. Palasin ninyo ang masisiglang kabataang nagsisikap matuto ng kasaysayan, matematika, geografiya, panitikan, pisika, at iba't ibang wikang kinasusuklaman ng marami noong araw. Nalalaman na ng tao na siya'y tao. Wala na tayo sa panahon ng pagsisiyasat kung ano ang Diyos, at sa pagsusuri
ng mga bagay na hindi maunawaan. Sinisiyasat natin ngayon mga bagay na nakapaligid sa atin. Ang mga makata natin ay nagpapahayag ng kayamanan ng kalikasan at tayo'y inakit na gumawa. Ang karunungang nag-udyok sa mga pagsusuri ay namumunga na. Kulang pa nga lamang sa kaayusan. Lahat ay nagpapakilala ng pagbabago ng panahon. Pakinggan ninyong mangusap ang ating mga kabataan. Dumalaw kayo sa loob ng paaralan at hindi na ninyo maririnig ang mga pangalan nina Santo Tomas, Suarez, Sanchez, Amat at iba pa na dinarakilan namin noong araw. Hindi na maaaring sumpuin ng kumbento ang bagong kilusan. Ang mga Diyos-Diyosan ay mawawalan na. Sa pag-ikot ng daigdig tungo sa pagsulong ay dadaloy ang dugo ng ilan. Datapwat sa patak ng mga dugong iyay lilitaw ang mga bagot malulusog na supling. Ang mga pahayag ay hindi nagpupunyaging umunlad, ngunit umuunlad din kahit hindi sinasadya. Ang mga Dominikano ay tumutulad sa mga Jesuita na kanilang kalaban sa pagpipista ng mga kolehiyo, pagpapatayo ng dulaan at pagpapasulat ng mga tula, sapagkat nalalaman nilang makatutulong sa kanilang pagpapaunlad sa panahong darating. Sinabi ninyong kasama ng pagkakasulong ang mga Jesuita, ngunit bakit po sila tinutuligsa sa Europa? May 3 paraan ng pagsunod sa pagsulong: sa unahan, sa tagiliran, at sa likuran. Ang mga nauuna ay umaakay. Ang nasa tagiliran ay napadadala, at ang nahuhuli napatatangay sa agos ng pag-unlad. Yan ang mga Jesuita sa Europa. Pinili nila ang lumagay sa likuran upang hindi masagasaan ng mabilis na takbo ng kabihasnan. Ang Pilipinas ay 300 taong naiwan ng daong ng pagsulong, kaya't ang mga Jesuita sa Europa ay papaurong, samantalang dito'y kumakatawan sila sa pagsulong. Ang pinag-uusapan natin ang kasalukuyang kalagayan ng Pilipinas. Palubog na sa kanluran ang araw ng aking mga kapanahon, ngunit kayo'y papaharap pa lamang sa pakikipaglaban. Ang naglalaban ay ang kahapong nakakapit sa umuugang muog ng mga Panginoon, at ang hinaharap na umaawit ng tagumpay at natatanglawan ng silahis ng isang magandang umaga. Silahis na taglay ang mabuting balita mula sa ibang lupain. Sino ang masasawi sa dalawa at madaraganan ng mga batong guguho? Sandaling tumigil si Mang Tasyo nang mapansing nagmumuni si Don Filipo. Ipinalalagay ninyong ako'y namamali sapagkat ako'y may sakit. Bukod dito, nagbubuhay ako sa panaginip. May katwiran kayo. Ako'y nananaginip. Ang ating mga binatay walang iniisip kundi kaligayahan, panliligaw
at paglulugso ng karangalan ng mga dalaga kaysa kagalingan ng bayan. Ang mga babae, dahil sa pag-aalaga sa tahanan ng Diyos, ay nakalilimot sa sariling tahanan, masisipag sa bisyo at matatapang sa paggawa ng kahihiyan ang mga binata. Ang mga batay nagigising sa masamang kaugalian. Ang matatanday, siya pang nagtutulak sa kabataan sa kasamaan dahil sa kanilang masasamang halimbawa. Ikinagagalak ko ang kamatayan ng dahil diyan. Nagtanong si Don Filipo upang ibahin ang usapan. Ibig ba ninyo ng gamot? Ang mga mamamatay ay hindi nangangailangan ng gamot. Ang gamot ay para sa inyong may iwan. Ipakisabi lamang kay Ibarra na nais ko siyang makita bukas. May mahalaga lamang akong sasabihin. Ilang araw na lamang ang nalalabi sa aking buhay at ako'y yayao na. Ang Pilipinas ay nalalampungan ng kadiliman. Nagpaalam na si Don Filipo na taglay ang malabis na kalungkutan. Dumating si Elias sa bahay ni Ibarra. Sunugin ninyo lahat ang mga kasulatang makapipinsala sa inyo at tumungo kayo sa isang puok na malayo sa panganib. Bakit? Sapagkat nabatid ko ngayon ang isang pag-aalsa at kayo ang pinangangalandakang puno upang kayo'y masawi. Isang pag-aalsa? At sino ang may kagagawan? Hindi ko masabi sa inyo sapagkat ayaw ipagtapat ng isang inupahan. Hindi ba sinabi sa inyo kung sino ang umupas sa kanya? Opo. Pagkatapos na hilingin sa aking ilihim ko, ay sinasabing kayo raw. Diyos ko! Kumilos na kayo ngayon din, sapagkat ang pag-aalsa ay nakatakda ngayong gabi. Umiwas kayo, ilayo ninyo ang inyong sarili sa panganib, alang-alang sa inyong bayan. Saan ako paroroon? Ngayong gabi hihintayin ako ni Maria Clara. Kahit saan, ngunit wag lamang dito, sa bahay ng isang may kapangyarihan, upang hindi masabing kayo ang nasa likod ng kilusan. At kung isuplong ko ang pag-aalsa? Kayo ang magsusuplong? Sasabihin ng mga mag-aasang, kayo'y taksil at duwa. Ang iba na may magpaparatang na gumawa kayo ng pakanan upang kayo'y magtamo ng karangalan. Anong dapat kong gawin? Sunugin ninyo ang lahat ng inyong mga kasulatan. Tumakas kayo at hintayin ang anumang mangyayari. Tumulong si Elias sa paghanap ng mga kasulatang makapipinsala kay Ibarra nang bigla siyang napahinto sa isang kasulatan. Nakilala ba na inyong pamilya si Ginoong Ibarramendia? Mangyari pa, siya ang ama ng aking nuno. Ama ng inyong nuno, si Don Pedro Ibarramendia? Opo, ang aming apelyido ay pinaikli sapagkat lubhang mahaba. Siya ba ay taga-Biskaya? Opo, ngunit anong nangyari sa inyo? Kilala ba ninyo kung sino si Don Pedro Ibarramendia? Siya ang taksin na nagbintang sa aking nuno at nakisanhi ng aming kasawian. Matagal ko nang binaghahanap ang apelidong yan at ngayon inihandog sa akin ng may kapal. Pagbayaran ninyo ang lahat ng aming kasawian! Tinakbo ni Elias ang sisidlan ng mga sandata datapwat. Ilang saglit lamang ay nabitiwan din ang balaraw na kinuha at nilisan ang bahay. Hindi kumain ng hapunan si Maria Clara sapagkat ayaw niyang makaharap sa hapag si Linares bukod pa sa paghihintay niya sa pagdating ni Ibarra.
Binulungan siya ni Sinang. Tingnan mo, at ang kurang iyay hindi aalis dito. Darating siya mamayang ikawalo. Dumating si Ibarra na nakaluksa at malungkot. Tatanungin sana siya ni Maria Clara nang bigla nilang marinig ang maraming putukan. Lahat ay nabigla, maliban kay Ibarra na walang katinag-tinag. Si Padre Salvi ay nanganlong sa likod ng isang haligi. Ang tatlong kumakain ng hapunay patakbong pumasok sa bulwagan na sumisigaw ng Tulisan! At sina Maria Clara at Sinang ay magkayakap na kinakabahan. Patuloy ang mga sigawan, kalabugan at putukan na sinasabayan ng biglang pagsasara ng mga bintana sa bawat bahay. Bigla nilang narinig ang sigaw ng alperes na tumatakbo at pinapanaog niya ang kura. Napilitang bumaba ng bahay si Padre Salvi. Ipinagtabuyan naman ni Tia Isabel na pumasok sa kwarto sina Sinang at Maria Clara. Pinigil rin ni Tia Isabel na pumanaog si Ibarra. Ikaw ay hindi pa nangungumpisan, huwag ka na pumanaog. Ngunit hindi ito pinansin ni Ibarra. Narinig ni Ibarra mula sa tribunal ang mga kalabugan, mga daing, palo at pagtutungayawan na pinangingibabawan ng tinig ng alperes sa pag-uutos sa kanyang mga gwardya sibil. Binilisan niya ang paglakad. Sa bahay ay hinihintay siya ng mga utusang hindi mapalagay. Pinasiyahan niya ang pinakamabilis niyang kabayo at inutusang matulog na ang mga utusan. Tuloy-tuloy pumasok si Ibarra sa kanyang laboratorio at inihanda ang isang maleta. Lahat ng salapi sa kanyang kaha de yero ay isinilid sa isang supot. Isinama niya rito ang kanyang mga alahas at isang larawan ni Maria Clara. Nagsukbit ng balaraw at 2 revolver at pagkatapos ay tinungo ang ilang lalagyan niya ng mga kasangkapan. Hindi nagtagal at 3 malalakas na katok sa pinto ang kanyang narinig. Sino yan? Sa ngalan ng hari, buksan ninyo ang pinto, at kung hindi, gigibain namin. Sumilip sa durungawan si Ibarra at pagkatapos ay ikinasa ang kanyang baril, ngunit nagtalo ang kanyang kalooban. Binitiwan ang kanyang sandata at binuksan ang pintuan. Mabilis siyang dinakip ng 3 gwardya sibil at dinala sa kwartel. Sa kabilang dako, si Elias ay umalis sa tahanan ni Ibarra na hindi alam ang patutunguhan. Binagtas niya ang malawak na bukirin hanggang sa siya'y makarating sa kabundukan at baybayin ng dagat. Ngunit hanggang dooy, parang sinusurot siya ng kanyang mga ninuno at sa bawat puno ng kahoy ay parang niyang nakikita ang duguang ulo ni Balat at tila sinisisi siya ng kalansay ng isang matandang babae at sa bawat alon ng dagat ay parang sinasalpok ang bangkay ng kapatid niyang babae na may tarak na punyal sa dibdib. Muling tinalunton ni Elias ang bahay ni Ibarra. Nakarating siya rito ng pakubli-kubli at narinig niya ang mga utusang nag-uusap ukol sa pagkakahuli ng kanilang Panginoon. Nilundag niya ang mataas na bakod at mula sa likuray umakyat siya sa bintana. Sa laboratorio ay nakita niya ang maleta, ang supot ng salapi at alahas, mga aklat, kasulatan, mga sandata at iba pa. Nakita niya ang mga papel na maaaring makapinsala kay Ibarra kaya tinipon niya ang mga iyon upang itago. Natanaw ni Elias ang pagdating ng 2 gwardya sibil na may kasamang nakadamit paisano. Na bago ang kanyang balak, noon di tinipon niyang lahat ang mga papeles at kasulatan at kanyang sinindihan. Ang lahat ng iba pa'y inilagay niya sa isang sako at saka mabilis na tumalon sa bintana. Siya namang pagdating ng 2 gwardya sibil at ng Direktor Silio, pinanhik nila ang bahay sa pamamagitan ng pangungulata. Ipinakukuha sa kanila ang mga kasulatan at mga papeles. Ngunit nang mabuksan ang pintuan ng bahay, ay sinalubong sila ng nagngangalit na apoy. Sunog! 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 Sunog!